Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay tungkol sa divisibility rule for 11. Para malaman natin yung mga number na divisible by 11, gagawin natin yung skip counting by 11. Ang unang number sa skip counting by 11 ay 11. Sunod ay 22. Sunod ay 33. Tapos 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ito yung mga number na divisible by 11 na 2 digits lang. Madali lang siyang tandaan kasi inuulit lang yung number. Punta naman tayo sa 3 digits number. Halimbawa, 121, 561, 506, 924. Yan yung mga halimbawa ng mga number na 3 digits na divisible by 11. Pagdating dito sa mga 3 digits number, o di kaya ay mas malaki pang number, ang paggamit ng skip counting ay medyo matagal. Ang isa sa pwede natin gawin ay i-divide natin yung number by 11 gamit yung long division method. Aralin naman natin itong mga 3 digits number na divisible by 11. Unahin natin itong 121. Numberan natin simula sa kaliwa papunta sa kanan. Ito yung number 1, ito naman yung number 2, at ito naman yung number 3. Ang gagawin natin ay ipagpa-plus yung mga digits na nasa odd places. Tapos, ima-minus yung digit na nasa even place. Ang nasa odd places ay itong dalawa. Itong dalawang sa gilid. Ito namang sa gitna, yan yung even place. Ngayon, ipag-plus natin yung dalawang sa gilid na dalawang 1. Tapos, i-minus natin yung sa gitna na 2. Ang magiging sagot niya ay 0. Subukan naman natin itong pangalawang example na 561. Ipag-plus natin yung dalawang sa gilid na 5 at saka 1. Tapos, i-minus natin yung nasa evens place na 6. Ang magiging sagot ay 0. Punta naman tayo sa pangatlong example na 506. Ipag-plus natin yung dalawang number sa odd places na 5 at saka 6. Tapos, i-minus natin yung nasa evens place na 0. Ang magiging sagot ay 11. Isunod na natin yung pang-apat na example na 924. Ipag-plus natin yung dalawang digit na nasa odd places na 9 at saka 4. Tapos, i-minus natin yung nasa evens place na 2. Ang magiging sagot ay 11. Pansinin natin dito sa apat na example na yung mga sagot ay 0 at saka 11. Punta naman tayo sa 4 digits na divisible by 11. Halimbawa, 6,193. Lagyan natin ng number itong mga digits simula kaliwa papuntang kanan para malaman natin kung ano yung mga digits na nasa odd places at saka nasa even places. Simula sa kaliwa, ito yung number 1. Ito naman yung number 2. Ito naman yung number 3. At ito yung number 4. Ito naman yung mga number na nasa odd places at ito naman yung mga number na nasa even places. Pansinin natin yung pwesto ng mga digits na nasa odd places at saka sa even places ay magkasalitan lang o di kaya alternate position. Pagsamahin naman natin yung mga digits na nasa odd places at saka yung mga digits na nasa even places. Pagkatapos, isubtract natin yung sum ng mga digits na nasa even places doon naman sa sum ng digits na nasa odd places. So 6 plus 9 is equal to 15. At 1 plus 3
is equal to 4. At 15 minus 4 is equal to 11. Sunod nating example ay 7,282. Pagsamahin natin yung mga digits sa odd places at saka yung mga digits sa even places. 7 plus 8 is equal to 15 at saka 2 plus 2 naman ay equal sa 4. At 15 minus 4 is equal to 11. Ang susunod naman nating example na 4 digits number na divisible by 11 ay itong 4,312. Pagsamahin natin yung mga digits na nasa odd places, ganun din yung mga digits na nasa even places. 4 plus 1 equals 5 at saka yung 3 plus 2 is equal din sa 5. And then 5 minus 5 is equal to 0. Pansinin natin yung mga sagot ng mga example natin na 4 digits na divisible by 11. Makikita natin dito na meron tayong sagot na 11 at saka 0. So kagaya nung sa 3 digits number na divisible din ng 11. Lahat ba na number na divisible by 11 kapag sinubtract yung sum ng digits ng even places sa sum ng odd places ay palaging ang sagot ay 11 o kaya ay 0? Subukan naman natin itong 91,828 na isang 5-digit number na divisible by 11 kung talagang yung difference ng sum ng mga digits na nasa odd places at saka nasa even places ay palaging 0 or 11. Ang mga number sa odd places ay itong 9, 8 at saka isa pang 8. Sa even places naman ay itong 1 at saka 2. Ang sum ng mga digits na nasa odds place ay 25. Ang sum naman ng mga digits sa even places ay 3. 25 minus 3 is equal to 22. Ang sagot niya ay 22. So, ibig sabihin, hindi pala lahat ng number na divisible by 11 kapag sinubtract yung sum ng mga digits na nasa even places, doon naman sa odd places ay hindi palaging 11 or 0 yung sagot. Pwede rin pala na ang sagot ay mga divisible din ng 11.